Tahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksihan! Uri ng improvised explosive device na ginamit sa pagpapasabog sa bus sa EDSA Buendia, inaalam na ng mga otoridad. Makati City Government, pinag-aaralan na ang pag-aalok ng pabuya para mapabilis ang pag-aresto sa mga suspect. Loob ng pinasabog na bus, eksklusibong nakuna ng video. Konduktor ng bus, buong-buong ikinwento ang kanyang nasaksihan bago naganap ang pagsabog. Dalawang lalaki na may dala raw bag, nagmarka sa kanyang isipan. Pangulong Noynoy Aquino, personal na ininspeksyon ang sumabog na bus. Ilan sa mga nasugatan sa pagsabog, dinalaw rin ni Pangulo. Full alert, itinaas na ng pulisya sa Metro Manila. Seguridad sa mga bus terminal, bantay sarado na. Mga bumabiyahing bus naman, doble ingat sa mga isasakay na pasahero. Demolisyon sa San Juan, nauwi sa batuhan, sakitan at pagti-tear gas. Dating Pangulong Joseph Estrada namagitan sa gulo. At matakam sa bacon-flavored chocolate, tempura ice cream at iba pang mga kakaibang kombinasyon ng pagkain. Nakabantay pa rin ang inyong Liga ng Katotohanan para ihatid sa inyong pinakabagong balita kaugnay ng pagpapasabog sa isang pampaserong bus sa EDSA Buendia, Makati kaninang hapon. Ihahatid ni June Veneracion ang mga detalye sa investigasyon ng Makati Police. Nasa Southern Police District naman si Rauna Crisostomo kung saan dinala ang bus. Habang nasa EDSA Makati si Lia Manyalak para sa sitwasyon ng trapiko kasunod ng Buendia bus explosion. Samantala, inaalam pa rin ng mga otoridad kung anong klase ng improvised explosive device na pinasabog sa bus sa EDSA Buendia na ikinasawi na po ng 4 na tao at ikinasugat ng 14 na iba pa. Nagkwento naman sa mga otoridad ang konduktor ng Newman Goldliner bus ng kanyang nasaksihan bago ang pagsabog at nagmarka raw sa kanyang isipan ang 2 lalaking pasahero na posibleng nagdala ng pampasabog. Live mula sa Makati, saksi si June Veneracion. June? Arnold, Rhea, 9 na oras nga ang lumipas mula nang mangyari ang pagsabog sa isang pampasaherong bus sa may EDSA Buendia. Pero tila blanco pa rin ang mga otoridad sa motibo at pagkakakilanlan ng mga nagtanim ng improvised explosive device kaninang hapon dito sa lungsod ng Makati. Nakipagkita ngayong gabi ang mga ahente ng NBI sa mga pulis Makati para isagawa ang investigasyon sa pagpapasabog ng isang bus sa may EDSA Buendia. Sa ngayon, di pa matukoy kung anong klaseng improvised explosive device o IED ang pinasabog at kung ginamitan ba ito o hindi ng external trigger gaya ng cellphone. We still have to establish kung ito nga ay terror act. Baka naman sa pagkakataong ito ay madagdagan pa ang kapulisan dito sa lungsod. Mga 4 milyon ang pumapasok sa Makati at ang pulis po natin ay nasa 500 na po lamang. Sugatan at medyo nabibingi pa bunsod ng pagsabog pero hindi ito naging hadlang sa konduktor ng bus na si Michael Haralve para ilahad ang kanyang nasaksihan sa mga otoridad. Kwento ni Haralve, 2 lalaki ang sumakay sa bus nila sa may baklaran at sa gitnang bahagi ng bus umupo ang 2. Tanong po sila kung Ayala ba kami. Sabi ko po, opo sir, dadaan kami ng Ayala Ibabaw. Pero bago pa man umabot sa Ayala, bumaba na raw ang 2 lalaki sa may Evangelista. Mag-usap-usap lang sila. Opo, kasi hindi pa yun yung babaan nila dapat eh. Ayala pa dapat sila eh. Sabi ng konduktor ng bus, sa mismong inupuan daw ng 2 lalaki naganap ang pagsabog. Parehong may taas sa 5'5" ang 2, edad 30 ang isa. Ang isa naman ay lampas 20. Hindi lang daw maalala ni Haralve ang mukha ng 2. Sabi naman ng driver ng bus, kung napaaga raw ang pagsabog, malamang mas grabe raw ang pinsala. Puno raw kasi ang bus nang huminto ito sa Ayala at nangalahati na lang ang laman nang sumabog ang IED. Bomba talaga yun, sir. Kasi kung normal lang na putok yun sa makina, hindi amoy pulbura, sir. Hindi po kami nakikita-kita sa loob nung pumutok.
Sabi naman ni Makati Mayor Junjun Binay ay pinag-aaralan na nila ang pag-aalok ng pabuya para mapabilis ang paghuli sa mga nasa likod ng pagtatanim ng improvised explosive device. At live mula dito sa lungsod ng Makati, ako si Jun Veneracion, ang inyong saksi. Iniutos na ni Pangulong Noynoy Aquino ang agarang pagresolba sa Buendia Bus Explosion. Pinaalam niya na rin kung may kaugnayan ng insidente kanina sa natanggap niyang intelligence report tungkol sa banta sa seguridad noong pang nakaraang taon. Live mula sa Taguig, saksi si Rauna Crisostomo. Rauna! Igan, dinala na nga rito sa headquarters ng Southern Police District ang sumabog na bus sa Buendia, Makati. At makalipas na ang isang oras, mismong si Pangulong Aquino ang personal na nag-inspeksyon sa bus. Pasado alas 8 ng gabi nang dumating si Pangulong Aquino dito sa headquarters ng Southern Police District sa Taguig. Una niyang tiningnan ang kanang bahagi ng Newman Goldliner bus na sinasabing pinagmula ng pagsabog. Pagkatapos ay inikutan niya ang harap ng bus kung saan basag na basag ang salamin. Bukod sa agarang pagresolba ng kasong ito, iniutos din ng Pangulo ang lalo pang paghigpit ng seguridad sa Metro Manila. Noong nakaraang taon pa raw kasi may natatanggap na intelligence report ang gobyerno tungkol sa banta sa seguridad sa bansa. May warning ng kapraso. What do you mean warning, sir? Merong mga gustong mag-attempt mag-asignal lagim sa NCR last year pa. Di ba yung travel advisory na period. Pero patuloy-tuloy yung assessment na kung gusto ba nila, walang kakayahan at that point in time. So yun ang pinapa-evaluate natin dito. Dito na rin nagkwento ang Pangulo sa pagdalaw niya sa mga biktima sa St. Luke's kanina. Aniya, nasa high spirits naman sila. Ipinarating din niya ang pakikiramay sa pamilya ng mga nasawi. May pakiusap din ng Pangulo sa publiko. Inaasahan natin sana mga kababayan natin maghinahon, yung terorista, gusto tayong guluhin lahat sa ating buhay, na huwag tayo papayag, at ginagawa ng Estado lahat ng magagawa niya para magkaroon ng resolution to. Kasamang nag-inspeksyon sa site sina PNP Chief Raul Bacazo, DILG Secretary Jessie Robredo at MMDA Chairman Francis Tolentino. Tiniyak nilang sapat ang seguridad sa Makati. May mga nakaset up ding CCTV camera sa pinangyarihan ng pagsabog. Have yet to determine the contents of the CCTV. But there is a CCTV camera installed in the area. There are CCTV cameras. Para masigurong hindi maulanan at makontaminate ang bus na magsisilbing ebidensya, tinakpan na ng tolda ang parte kung saan sinasabing sumabog ang di pa natutukoy na explosive. Bukas ng umaga, itutuloy ng PNP Crime Laboratory ang investigasyon at sasamahan sila ng ilang eksperto mula sa NBI. At live mula rito sa Taguig, ako si Rauna Crisostomo, ang inyong saksi. Eksklusibong nakuna ng video ng GMA News ang loob ng pinasabog na bus. Batay sa nakalap na ebidensya, posible sa ika-6 na upuan sa kanang bahagi ng bus, sumentro ang pagsabog. Saksi si Susan Enrique. Sa eksklusibong kuhang ito, masasaksihan ang kalunos-lunos na sitwasyon sa loob ng pinasabog na Newman Goldliner bus na may plakang TXJ710. Nagkalat ang mga parte ng katawan ng tao at ang mga nagkagula-gulanit na gamit. May mga bahid din ng dugo sa sahig ng bus. Ang salamin sa harap at gilid ng bus nagkabasag-basag. Sa tindingan ng pagsabog, halos mabiyak ang kanang bahagi ng bus. Sa mismong kalsada nga, nagkalat din ang ilang bahagi ng katawan ng tao, gayon din ang bakas ng dugo. Mismong si Makati Mayor Junjun Binay ang nagturo sa amin kung saan nangyari ang mismong pagsabog. Ito yung seat of explosion. So, yun. Sa gitna? Sa gitna? Sa gitna ng bus, Oo. Tapos yung mga gamit na pangbata, gamit ng babae. Okay. Tapos yung lalaki, kanina inabot ko, nakahiga siya dyan na naghihingalo na nakaitim. Galing ang bus sa Baclaran at papuntang Fairview nang maganap ang pagsabog sa EDSA northbound lane sa pagitan ng Buendia at Ayala Avenue pasado alas 2 kaninang hapon. Base sa mga nakalap na ebidensya, tingin ng mga pulis ay sa ika-6 na upuan ng bus sa kanang bahagi nagmula ang pagsabog. Ito kasi ang nagtamo ng pinakamatinding pinsala. Dito rin pinaniniwala ang nakaupo ang dalawang nasawing biktima. Upon reaching the area before yung Buendia MRT ay may sumabog. The affected area is the 6th row. 6th row, right side of the bus. Apparently, the explosion was placed underneath the seat, the passenger seat, because the effect of the explosion were massive doon sa area na yun. It's a sorry sight because yung nakita nyo, yung mga laman ng tao, mga buto, nagkalat, body parts. So,
hindi ho makatao yung nangyaring ito. Kung sino man ang nakaisip gumawa nito ay masasabi kong walang konsensya itong mga taong ito. Kasunod ng pagsabog, inilagay sa full alert status ang pulisya sa Metro Manila. Ako, si Susan Enriquez, ang inyong saksi. 4 na oras, isinara ang northbound lane ng EDSA Buendia kanina matapos humarang doon ang pinasabog na bus. Alamin natin ngayon ang latest sa daloy ng trapiko sa EDSA sa live report ng saksing si Lia Manyalak. Lia. Igan, sa mga oras nga na ito ay maluwag na ang daloy ng trapiko sa kahabaan ng EDSA. Pareho yan sa northbound at southbound lanes. Pero bago nga niyan, 4 na oras munang isinara sa daloy ng trapiko ang northbound lane ng EDSA mula kanto ng Ayala hanggang Buendia habang isinasagawa nga investigasyon sa sumabog na bus kanina. Nagmukhang parking lot ang EDSA patungong Ayala kanina matapos itong isara sa daloy ng trapiko. Sumabay ba naman ang investigasyon sa rush hour kaya halos hindi umusad ang trapiko. Ang ilang commuter na pasabak tuloy sa lakaran. Abe, talaga lamang ayaw ka ba? Saan ka naglakad? Hanggang dito sa may Malagalianes. Hanggang? Nandito. Pagod niya papunta kami dyan sa Tiranan ba? So hindi ba gumagalaw? Ano ba? Hindi ba gumagalaw yung traffic? Hindi. Traffic. Sobra. Agad na nagre-route ang MMDA. Yung mga pa Quezon City pinakana na sa McKinley patungong C5 pero mabilis ding naipon ang mga sasakyan doon. Bandang alas 4 ng hapon, naglatag naman ang cones ang MMDA at nagpa-counterflow sa EDSA southbound mula sa ilalim ng MRT Magallanes Station. Yan ay para makalabas ulit sa EDSA Buendia ang mga motorista. Dahil isinara ang EDSA Ayala Buendia, wala na mga bus na nakadaan para magsakay ng pasahero. Ang ilang bumababa naman mula MRT Buendia Station, hindi napigilang tumigil at mangusisa sa lugar ng pagsabog. Mag-aalas 7 na ng gabi na buksan ang 2 lanes ng EDSA Ayala at Buendia hanggang sa naialis na ang bus sa lugar. Dito na ulit nagamit ang loading bay sa EDSA Buendia. Alas 8 na ng gabi na magbalik sa normal ang trapiko sa EDSA. Samantala, Igan, hanggang alas 9 naman kanina ay pinatakbo pa ng MRT ang 20 tren ito. Yan ay para nga ma-accommodate yung mga pasahero na hindi agad nakauwi dahil sa nangyaring pagsabog. Alas 10 na tuluyang kumonte yung mga pasahero kaya hindi na raw kinailangan pang i-extend ang operasyon ng MRT. At live mula dito sa EDSA Makati, ako si Lia Manyalak, ang inyong saksi.